Father's Day po sa lahat po ng narito, ng mga magulang ng mga kapatid. At tunay po mga minamahal, na bless po ako sa patutuo ng ating beloved brother Jude Urbano. Siya po ay naiiyak, mga minamahal, dahil hindi niya man po naipakita o naipadama sa kanyang ina, mga minamahal, siya po ay nabubuhay pa ng kanyang tunay na pagmamahal. Kasi siya po ay naging black sheep ng kanilang pamilya, mga minamahal. Siya po ay problema ng kanilang tahanan. At ganoon din po tayo, marahil, mga mahal. Kaya habang may panahon pa, ang sabi nga po, mga minamahal, ng Exodus chapter 20, verse 12, ano pong sabi po dito, mga kapatid? Ang sabi po dito, ito po ay isa sa mga 10 Commandments na ibinigay ng Panginoon kay Moses, kapatid. Ito yung 10 Commandments, isa sa mga 10 Commandments. Exodus chapter 20, verse 12, ang sabi po dito, igalan mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay bumaba sa lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen? Honor thy father and thy mother. So, gayon pa man, dahil po sa ito po ang araw ng special na araw para po sa mga kababaihan ng mga gulang po natin narito. So, ating pong i-focus, kapatid, itong role po, pangunamahal, bilang isang kababaihan, bilang isa, ina ng tahanan, kapatid, nagsabi po ang mga kasulatan, honor thy mother. Igalang po natin ang ating mga magulang na babae. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi lamang po ito ang araw, kapatid, na ating po silang binibigyan ng importansya, bagkus every day, kapatid, every single moment of the day, every minute of the day, every hour of the day, kinakailangan manatili, kapatid, ang ating paggalang. Amen? Pagrespeto sa ating pong mga magulang, hindi lang po sa magulang ng mga babae, bagkus sa mga anak, sa mga magulang ng mga kalalakihan po. Praise the Lord. Kaya po, pag minamahal, bless po ko dahil naalala ko at sumagi muli sa isip ko. Nasa mas brother Julian po. Yung masabi po niya, na hirap ang buhay po nila, ang kanilang nanay, mga minamahal, nagpupulot lang po ng palay doon po sa bukid upang meron po silang makain o pagpapagsul sa buwan. Alam niyo na po, talagang grabe po talaga ang sakripisyo ng isang nanay o magulang na babae. Kagaya po, kung minamahal ng aking magulang na babae, ang aking nanay, ganoon din po ang kanyang ginagawa nun. Kahit hirap na hirap po kami, kapatid, siyang kaming magkakapatid, mga minamahal, at halos wala po kaming makain. Alam po yung ginagawa ng nanay ko, kapag nagkaani na po ng palay, yung mga kapitbahay po namin, at ito po ay dumadaan na po kay Kapampangan at Talyadora, di ba? Sa ano po yung treasure yata, ang tawag doon ngayon. Mga minamahal, idadaan po yun, yung palay doon, pagkatapos po, yung dayami, ay talagang, di ba, parang bunton, mga minamahal. Kahit kasing laki pa po, ng bahay po yan, yung dayami. At alam po ng nanay ko na mayroon pong sumama ng butil ng palay doon. Alam po ninyo ginagawa ng nanay ko kung naman, yan pong kasing laki ng bahay na yun, ito'y kanyang isasambulan, kapatid. At talagang kanyang papagpagin upang yung sumama ng butil ng palay doon ay kanyang maipon at yun po ay amin pong ginagamit na pagkain. Grabe ang sakripisyo ng ating mga magulang. Kaya po mga minamahal, habang may panahon pa, tama ang ating beloved brother Jude, ipadama mo, kapatid, ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Bigyan mo ng respeto. Huwag kayong gumaya sa amin, kayong mga bata na narito. Ako, nung ako'y binata pa ako naman, nag-aaral po ako. Dahil di pa po Kristiyano, nag-aaral po sa Holy Angel. Panggabi po ako.
At makakauwi po ako sa bahay, minsan alas 11:30 na po ng gabi, kapatid. At alam ko na po ang lumalabas sa wedding pagka umaga. Dahil lalabas yung numero ng mga bandang alas 10. So bago ko matulog, kapag tulog ng nanay ko, gigisingin ko pa yan. Ang sabi ko, Nay, ako'y matutulog na. Bukas ng umaga, pag lumabas ang ganitong numero, tumama ako sa wedding. Ibig sabihin nun, gisingin mo. So, ang gagawin ng nanay ko, isusulat yung numero. Pagkatapos, siyempre alam ko na yung lumabas. Dahil nandun ako sa kanto ng Mabalacan. Galap na galap yung nanay ko, gigisingin ako, sumisigaw siya, tumama ka. Tapos pag bangon ko, ako'y tawang-tawa. Kapatid, ako'y bakit? Niloloko ko ang nanay ko. Sana kapatid, wala ko gano'n. Amen? Ngayon tayo po'y mga Kristiyano na hindi na po dapat gano'n ang mag-iambisyon po ng isang tao. Amen? Everybody say praise the Lord. Dito po mga sa 1 King chapter 3 verse 10 up to 28, meron pong dalawang babae mga minamahal na sila po ay nakatira sa isang bahay. At ito po ay kapanahunan po ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, siya'y binigyan po ng grabe wisdom, knowledge, and understanding ng ating Panginoon mga minamahal dahil yun po ang kanyang hiningi. Si Solomon, kapatid, siya po ay anak po ni King David. Siya o ay anak po niya kay Bathsheba. Itong yung unang na anak ni David kay Bathsheba, namatay po yun. Pero mga minamahal, nagkaroon din po ng anak si David kay Bathsheba. Ito nga po ay si King Solomon. Bago po siya naging hari, mga minamahal, humiling o tinanong siya ng ating Panginoon, anong gusto mo? Hindi po hiningi ni Solomon ang kayamanan. Hindi niya hiningi ng minamahal yung power o maging tanyag siya. Bagkus pag minamahal, ang hiningi po niya ay ang wisdom, knowledge, and understanding upang kanya itong magamit pang minamahal sa kanyang pagiging hari ng Israel. Praise God. At dito po sa puntong ito na ating pong babasahin pag-aaral, meron po dalawang babae po dito na sila po ay kapwa naging ina ang minamahal at yun po ang basa. Kapatid, basahin po natin. Ikinalugod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi para sa iyo ang mahabang buhay o hiningi mo man para sa iyo ang mga kayamanan o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo para sa iyo karunungan upang kumilala ng batuin. Narito aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito, binibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon pang sino mang tulad mo pagkamatay mo. Ibinibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan, ang karangalan, anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga araw. Praise the Lord. 1 King 3:16 ba? Ito po tayo. Jump na po tayo. Ang sabi po dito, kapatid, pagkatapos ay naparoon sa hari ang dalawang upahang babae. At tumayo sa harapan nila, sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babae nito ay nakatira sa iisang bahay. At ako'y nanganak ng isang batang lalaki nang kasama ko pa siya sa bahay. Nang ikatlong araw, after 3 days, nanganak din po ang babae, ang sa babae. Nang ikatlong araw, pagkatapos na ako'y makapanganak, ang babae nito'y nanganak din. At kami ay magkasama, wala kaming ibang kasama sa bahay, liban sa aming dalawa. Ang anak ng babae nito ay namatay, kinagabihan sapagkat kanyang natagalan ito. Pagkira niya po kay Kapampan, kanya pong nahintaan, kanyang natagalan ang kanyang anak, kaya po namatay po ang bata na anak po ng isang ina. Kapatid. At siya'y bumangon ng hating gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki sa tabi ko. Samantalang ang iyong lingkod ay natutulog, iniligaan niya ito sa kanyang dibdib at inalagay ang kanyang patay na anak
sa ating dibdib. Ibig sabihin, yung namatayan na po na anak ng minamahal, ang ginawa po niya nung hating gabing yon, dahil alam niya na namatay yung kanyang anak, dahil kanya itong nahigaan, ang ginawa po niya, kinuha yung kanyang anak na patay at inilagay, kapatid, doon po sa tabi ng isang babae na kasama po niya. At ang ginawa niya, pinagpalimbaga. Kinuha yung anak, yung batang buhay, at kanya itong kinuha at inaring anak po niya. So ano pong nangyari? Kinaumagahan, nang ako'y bumangon upang aking pasusuhin ang aking anak, nakita ko na siya'y patay na. Na siya'y patay na. Ngunit kinaumagahan ng aking kilalaning mabuti, hindi yon ang batang aking ipinanganak. Siyempre naman, ipinanganak mo yung bata, alam naman kung anong itsura ng anak mo, di ba? So, kilala niya, patay pala yun, pagkatapos nakilala niya na hindi po yun ang kanyang anak. Ngunit sinabi ng isang babae, hindi, ang sabi po niya, ngunit ang buhay ay aking anak at ang patay ay iyong anak. At sinabi ng isa, hindi, ang sabi niya. So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng debate sa harap mismo ni Haring Solomon. Nagdebate sila, nagsigawan sila. Hindi, ang sabi niya, ngunit ang patay ay ang iyong anak at ang buhay ay siyang aking anak, ang sabi po niya. Ganito sila nagsalita sa harap ng hari. Nang magkagayon, sinabi ng hari, ang isa'y nagsasabi, ang aking anak ay ang buhay, at ang iyong anak ay ang patay, at ang isa'y nagsasabi rin, hindi, kundi ang iyong anak ay patay, at ang aking anak ay ang buhay. Kaya sinabi ng hari, dalahan ninyo ako ng isang taba, ang sabi po ni Solomon. Makinig kayo, sis, huwag kwentuhan. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Tama lang ng Martes. Yeah. Dalahan ninyo ako ng isang tabak, ang sabi ni Solomon. At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. At sinabi ng hari, hatiin sa dalawa ang buhay na bata. At ibigay ang kalahati sa isa, at ang kalahati ay isa naman. Ibig sabihin, pitnande, kapatid. Hahatiin yung batang buhay. Papatayin yun at paghahatiin nila. Pero po sabi po ng tunay na ina, ang sabi niya, nang magkagayon nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat kanyang puso ay nahabag sa kanyang anak at sinabi niya, O Panginoon ko, ang sabi niya kay Haring Solomon, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paray huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi yan magiging akin ni sa iyo man. Hatiin siya, ang sabi. So doon pala kapatid, alam na ni Solomon kung kanino talaga anak yung batang yun. Amen? Amen. Dahil yung ina, ang sabi po ng ina, huwag na po mahanal, huwag na Panginoon, ibigay mo na lang sa kanya. Huwag mo lang papatayin ng bata. Yung naman isa, dahil talagang yun ang talagang ano po yung anak niya talaga namatay, hindi naman niya anak yung buhay na yun, yung buhay na bata. Sabi niya, hindi, kailangan magiging hatiin natin yung bata at maghati tayo. Yung pagiging pantas at dahil binigyan ng wisdom, knowledge ng Panginoon itong si Solomon, ang ginawa ni Solomon, ibinigay yung batang buhay doon sa isang magulang na babae o ina na handang magparaya, handang magsakripisyo para sa kanyang anak. Dahil alam ni Solomon na yon ay kanyang anak at kanyang pag-aari, dahil handang magsakripisyo ang babaeng yaon. Kaya ibinigay sa kanya yung babae. Ano ang ating mapupulot na aral dito, kapatid? Yung babae, mamlaman na tunay na ina, handa siyang magsakripisyo. Bagamat mga minamahal, mapapalayo yung kanyang anak sa kanya. Pero ayaw niya na makita ang kanyang anak, na alam niya na anak niya yun, na siya, na ito ay patayin at hatiin sa dalawa. Mga minamahal. Ganun din po, kapatid, ang ating mga magulang na babae. Sila'y handang magsakripisyo para sa ating lahat. Handa silang magsakripisyo para sa ating kinabukasan.
Hindi man din niyo alam, kapatid. Sa mga kapatid dito, kung meron kayong magulang na nag-abroad, mga minamahal. Kapag tinatanong mo yan, Nay, kumusta ka? Nay, kumusta ang pinuntahan mo dyan sa UAE? Kumusta ang pinuntahan mo dyan sa Saudi? Nanay, kahit ang kalabaw ko ang nanay mo doon sa Saudi, kapatid, hindi sasabihin ng nanay mo na ako ay hirap na hirap dito, anak. Tapos, ang sasabihin lang sa iyo ng nanay mo, mag-aral kayo ng mabuti, anak. At pagsikapan ninyo ang inyong pag-aaral. Kahit nahirap, dinahirap ko doon, pero hindi makikita sa kanila, sa kanyang mga magulang, mga minamahal, na sila'y naghihirap. Kaya mga minamahal, minsan ito ang nakakalimutan ng mga anak, kapatid. Puro na lang mga minamahal, pakinabang, benepisyo, ang alam po nila, mga minamahal. Hindi naman tinatanong, Nay, anong ginagawa mo? Nay, hindi man natin tinatanong nyo, mga minamahal. Ang sabi nga ng ating beloved brother Jude, mga minamahal, kailan mo sasabihin, Nay, I love you? Kailan mo sasabihin, Nay, mahal kita? Kailan mo sasabihin yan? Pag namatay na ba ang iyong nanay? Pag patay na ang iyong nanay, kapatid, kailanman hindi na alam ang iyong sinasabi. So habang may panahon pa, kapatid, igalang mo ang iyong ina, ang iyong ama, mga minamahal, dahil yun ang utos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po ni Hari Solomon sa Proverbs chapter 31 verse 30, mga minamahal, ang sabi po dito, kapatid, hallelujah, ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan, ngunit ang babayang natatakot sa Panginoon ay pupurihin. So dapat po naman i-praise po natin sa wikang English, Brother Leon. Mga minamahal, kinakailangan i-praise po. Dahil kapatid, ang kagandahan daw ito ay beauty is passing. Ang sabi po manamahal sa wikang English. Ang sabi, charm is deceitful and beauty is vain. But a woman who fears the Lord, ang babae ay may takot sa Diyos, ay kinakailangang purihin. Amen? Amen. Bakit po mga minamahal? Of course, kapag ang babae ay merong takot sa Diyos, ang sabi po ng banal na kasulatan, ito ay kinakailangan i-praise mo, papurihan mo, kapatid, pero hindi naman kakapantay ng papupuri natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Ang ating papupuri, mga minamahal, yung kapag sinabing pinupuri mo, kapatid, iyong dapat, ano tawag doon, mga minamahal? Yung yes, hinahangaan mo, kapatid. O kaya naman, kung naman, yung igagalang mo. Yun ang ibig sabihin, kapatid. Amen? Amen. Kasi mga namahal, yung kababaihan, wala namang kwenta kung ikaw ay maganda na yun. Meron nga mga minamahal, hallelujah, ito po ay talagang napakaganda. Pero mga minamahal, dumating ang punto na ang kagandahan yun, ito po ay nanuluma. Kagaya ng isang bulaklak, mga minamahal. Sa umaga ay napakaganda ng isang bulaklak na yan, pero sa dapit hapon, ito ay lantang-lantana, mga minamahal. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang beauty ay wala itong kabuluhan. Pero dapat mga minamahal, sabi nga po ni Solomon, subalit ang sabi niya, yung babae na mayroong takot sa Diyos ay kinakailangan mo silang papurihan. Amen! So mahalaga, kapatid, na ang mga kababayan po natin dito ay merong takot sa Diyos. Bakit? Kasi mahalaga po, kapatid, na meron pong takot sa Diyos ang mga kababayan dahil ang mga babae, sila po, kapatid, ang parang nag-e-establish doon sa kanilang sambahayan. Amen po ba? Ano pong sabi po dito, mga minamahal, sa Proverbs chapter 14 verse 1? Sa wikang English, kapatid, po na tayo.
The wisest of woman builds her house, but folly with her own hands tears it down. So in Tagalog mo minamahal ko, sabi dito, ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay. Ibig sabihin mo minamahal, sanabi dito, yung matalinong babae, the wise woman, ito ang mga yung babae na mayroong takot sa Diyos. Amen? Ito yung mga Kristiyano na may takot sa Diyos. Kapag may takot ka sa Diyos, mga minamahal, ikaw ay dapat magiging matalino, binibuild up mo, ginagawa mo ang iyong sariling sambahayan. Subalit ang sabi po niya, itong mga babae na mga hangal, sila po kapatid, ay gumagawa lamang ng sarilang mga kamay. Amen? So, ibig sabihin kapatid, pwede itong mangwasak ng isang pamilya. Ako kuha? Amen. Yung babae kapatid na foolish woman, ang wala mahal, kapag hindi sila naglilingkod sa Diyos, lalo na kung hindi sila naglilingkod sa Diyos, pwede silang mangwasak ng kanilang pamilya. Pero kapag wise woman ka lang, ikaw ang nagbibuild ng iyong pamilya. Of course, kapag binibuild mo ang iyong pamilya, ikaw ang magiging model ng iyong mga anak. Amen po ba? Amen? At ito kasi biyan, kingamanong kapampangan na sinabi na, kaya lukso ng gendong kambing, inganak ang timurin. Ibig sabihin mo nun, kung ano ang magiging ugali ng nanay, ganun din magiging ugali ng mga anak. Amen po ba? So, ibig sabihin mo, minamahal ang mga babae, meron kayong role, kapatid, para tayo po ay i-praise at maging ang Panginoon at tayo kalugtan ng ating Panginoon. Of course, ang sabi ng Biblia, kinakailangan ang sabi, the wise woman builded their own house. Pero itong mga mangmang, kapatid, pwedeng sirain yung house na yun. Amen po ba? Kaya papalag po tayo. Bakit? Kahit tayo ay Kristiyano ngayon, nakakilala na sa Panginoon, now, tayo po ay sinasabihan ng mga salita ng Panginoon na tayo po ay dapat magtayo ng isang bahay, kapatid, na ito, ikaw ang siyang magbibuild dito. Magpapakita tayo ng magandang asal sa mga kasama po natin sa ating sambahayan. Everybody say, praise the Lord. Dito po mga minamahal, mothers leave a spiritual legacy. Ang mga magulang daw, kapatid, sila po ay nag-iiwan ng isang spiritual na legasiya, kapatid. Ano bang sabi po ni Pablo kay Timoteo, mga minamahal, sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, ano ang sabi po dito? Naalala ko, ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida, itong kanyang lola, na iyong lola, at kay Eunice, na iyong ina, at ngayon, ako'y nakakatiyak, ay namamalagi sa iyo. Amen? Palampakan po natin ang Panginoon. Ano sabi noon? Anong sabihin ni Pablo rito? Sabi po kay Timoteo, naaalala ko ang iyong lola na si Loida o si Lois sa wickedness. At naalala ko rin ang sabi niya na yung ina na si Eunice ay nananatili sa iyo. Ibig sabihin mo, minamahal, kung ang ating mga lola, kung ang ating mga magulang na babae, sila'y nananatili na naglilingkod sa Panginoon, kapatid, dahil yun ang nakikita ng iyong mga anak, ang inyong mga anak din ay mamamalagi at mananatiling maglilingkod sa ating Panginoon. Yan ang sinabi po ni Pablo, mga minamahal, hallelujah, that mothers live a spiritual legacy. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ano ang itinanim, kung ano ang ginawa ng nanay po natin, kung ano ang ginawa ng lola natin, kung sila ay naging mainit na naglingkod sa Panginoon,
Hallelujah! Tayo po ng mga anak ay mananatiling maglilingkod sa ating Panginoon dahil, kapatid, nakita po na yun natin sa ating mga magulang, sa ating mga lola na ginawa nilang naglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, meron silang parang modelo, kapatid. Sila'y parang modelo sa atin na sila'y ating dapat sundin. Yun ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Amen? Kaya mahalaga po, malaga po, kapatid, kung kayo ng mga magulang ayaw sumamba sa araw ng linggo, kapatid, ano ang mangyayari dyan? Ibig sabihin, hindi na sasamba ang mga anak po ninyo. Amen po ba? Kung anong nakikita, kapatid, ng bata sa mga magulang, yun din ang kanilang gagayahin. Amen po ba? So, ibig sabihin, kapatid, napakalaga. Kaya nasabi po ni Solomon, kayo na mga babae, mga wise women, kayo ang nagbibuild ng inyong sariling bahay. Kapag gusto mong mabuti ang kahihinatnan ng iyong pamilya, mga minamahal, mag-build ka. Ang gawin mo, magpakain ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, and rest assured na ang mga anak mo ay sasama din sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Timothy, faith was influenced by his mother Eunice and grandmother Lois. A mother's faith can impact generation. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang mga inay handang magsakripisyo. Alam po ninyo nung nangyari yung Titanic? Sino ang panood ng Titanic? Mga minamahal, dahil limitado yung mga rubber boat, kapatid. Alam po ninyo, yung nanay isinakripisyo ang kanilang kaligtasan. Ang kanilang isinakay doon sa rubber boat ay ang kanilang mga anak. Handa silang magsakripisyo. Kaya kung minamahal, salamat sa Panginoon, mayroong mga magulang na mga babae, kapatid, na dapat natin silang igalang at dapat natin silang pasalamatan dahil sila ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen! Sana huwag na mangyari, kapatid, na ang mga anak walang respeto sa kanilang mga magulang, minumura ang kanilang mga magulang. Huwag nawang mangyari, kapatid. Bilang isang Kristiyano, minamahal, mag-iba na po tayo ng pag-uugali. Hindi lahat ng oras malakas ang nanay mo. Amen. Hindi lahat ng oras kaya ng nanay mo. Ngayon, mga minamahal, wala kang tigil mga anak. Naka-4 na anak ka na, nanay mo pa rin ang nag-aalaga ng anak mo. Ikaw, dapat ikaw ang siyang nag-aalaga sa anak mo, ang nanay mo pa ang inaasahan mo. Tulog na tulog ka pa rin sa higaan hanggang alas 9 ng umaga. Tama ba yun? Ipinagluto ka na. Naghanap na ng palay sa bukid, kagaya ng paluto ng ating beloved tradition. Pagkatapos, nagluto na ang nanay mo. Pagkatapos, siya pang maghuhugas ng plato. Pagpunta ang nanay mo. Amen. Amen. Pero mga minamahal, huwag pasamantalahin ng mga nanay dito na baka ina-under ninyo ang mga asawa ninyo. Ngayon, pinag-uusapan natin yung nanay, yung Mother's Day. Araw ninyo ngayon, today is your day. Pero huwag namang, sabi ng Biblia, wives, submit to your husband. Magpasama kayo sa inyong mga kanya-kanyang asawa na natin. Kaya parang po natin. Pero ngayon, yung panahon ngayon, yung washing machine, may panalangin. Diba? Laki ako. Grabe yan. Diba? Hindi, totoo. Hindi matotoo yung sinasabi ko.
Ha? Eh, yung isang lalaki, nagmamayabang siya eh. Sabi niya, pinagyayabang niya sa kaibigan niya, ako, hindi pwede yan sa akin yan. Kapag sinigawan ako ng aking asamang babae, sisigawan ko rin siya, sabi. Bakit ang bang nangyari? Sabi ng kaibigan niya. Ang sabi niya, pangalan niya, Crispolo! Magsayin ka na! Ano ginawa mo? Eh, sinigawan ko. Ang sabi ko, ilang taan! Amen. Mga minamahal. Totoo, kapatid. Ito'y realidad. Mga minamahal, kinakailangan magtulungan po tayo. Amen. Hindi naman pwede mga minamahal, kahit na lalaki ka, parang bossy ka, mga minamahal, hindi mo naman alam yung pinagdaanan ng asawa mong babae, kapatid. Meron na nga inaalagaan ng 2 bata, kapatid. Siya pang naglalaba, siya pang naglilinis. Pagdating mo, mga minamahal, ayaw mo magtulungan kahit na magluto lang. It's unfair. Bakit? Eh, yung babae mo, minamahal, nagdalang tao po yan 9 months. Tapos nagpapasuso, kapatid. Hindi ba? Nawawalan ng protina yung kanyang katawan dahil sa pagpapasuso sa'yo. Dati-dati, ang ganda ng mga ngipin ngayon, isa na lang nakatira. Natira. Diba? Ang ganda dati ng buhok mga minamahal, talagang gandito yung buhok. Pagkatapos ngayon, mga minamahal, ilan na lang, kapatid. Diba? So, ibig sabihin, kailangan maging flexible po tayo. Amen? Amen? Kahit na ang araw na ito, isang araw ninyo, kapatid, wala ba kayong mabuso sa mga lalaki? Pero kayo naman, pagbigay nyo lang, ito nyo lang, kahit sa McDonald's lang, sa Jollibee lang, mga minamahal, kung wala kayong pang treat, kapatid, wala. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Ano natin tumayo ang mga mahal at tumawin po tayo sa praise God. Hallelujah. Ating pumawitin mo mga mahal, I sing praises to the Lord. Hallelujah.